We have so much corruption because napakalipis po ng pag-itan ng what is public and what is private. Bigyan niyo po ako ng konting panahong magpaliwanag. Nung ako po nag-o-audit ng Autonomous Region for Muslim Mindanao, meron po doong mga speaker, mga parang House of Representative nila, no? Legislative Assembly nila, no? Nakita ko po doon sa mga expenses nila, kasama po yung mga pagpapa-facelift, pagpapa-spa. So, dinisalaw ko po sa expenses. Kasi nga po ako po yung auditor. So, I totally disallow them. Alam mo po ang kanilang justification? We are the representatives of the public. And as such, kailangan naming humarap na kami may postura. Kaya kailangan, upang kami maging kagalang-galang at may postura sa aming dating, kailangan naman kami magpa-spa at kailangan kami magpa-facial, di ba? So ang facial, chargeable against the coffers of the public, no? Pangalawa po, ang mga kurtina, ang mga aircon, ang mga kasangkapan na nasa opisina ng ating mambabatas, pagkatapos ng kanilang term, hanapin nyo, nasa kanilang private na pamamahay. Pati microwave, hindi po ako nagbibiro, including the groceries that they have for their family. So ito po yung sinasabi kong napaka-slim nung distance between what is public and what is private. Nakikita po natin yung mga sundalo, lalong-lalo na po yung mga asawa ng mga general. Nakikita nyo po, pa nag-grocery, meron po silang mga aid. Ano po? Yung mga aid nila, di ba, tigi-tigi sa yung anak nila. May mga radyo-radyo pa, di ba? Pero pag ating pong pinag-isipan, sila po'y binabayaran ng pamahalaan para bantayan ang kapayapaan ng bayan, di ba? Pero nasan itong mga sundalang to? Nandun sa mga aid, nasa kasama ng mga asawa ng general habang sila'y nagsha-shopping. O kaya naman, habang sila'y nagmamadyong. One time at the height of the war in Basilan, nasa Lucena po ako, yung pong aide-de-camp ng isang general ay dumadalaw sa aking pamangkin, ng liligaw. Pagtingin ko po dun sa niya, 5-5 yung radyo na nakapak dun sa kanyang bag. Sabi ko, kaya kayo natatalo sa gera eh. Nandun, namamatay yung sundalo niyo sa Basilan sapagkat wala kayong radyo. Nasaan ang radyo nyo? Nandun sa mga aide ng mga general na kung sino-sino ang binabantayan. So again, I am telling you, there is a very slim difference between our perception of what is public and what is private. Tingnan po natin ang ating pamahalaan. Kahit po ang pinakamaliit na munisipyo, ang division chief, meron pong sasakyan. Ang barangay captain ninyo, meron ding sasakyan. Saan ginagamit ang sasakyan? Panghatid sa mga anak sa eskwelahan. Alam niyo ho ba kung magkano ano ang pinakamalaking MOE expenses ng ating pamahalaan? That goes to office supplies, gasoline, and communication. To cite an example, the General Headquarters of the Armed Forces of the Philippines, just the GHQ alone, spent 800 million pesos on bond paper alone. Can you beat that? Can you imagine that? And how much more on gasoline? At kung iisipin po natin, kung ang bawat isang anak na nag-aaral sa sinasabing katolikong eskwelahan ay hindi gagamit ng serbisyo ng pamahalaan, gaano kalaki ang gasolinang matitipid natin? Ilan, who among our children are being fetched? Sabi nga ng asawa ko, sa Ateneo daw, may malalakas pang loob. Meron pang mga personalized plate. Governor. Di ba? O kaya number 6 and number 8. Sabi ko, I am still to challenge the Catholic schools. I shall wait for the day when they themselves will post in their gate, no to government vehicle. And I know we will be saving a lot.